Salamat sa Diyos sa loob ng isang taon. This is the last Sunday. Amen. Ito po yung last Sunday ng ating service this year. Amen. Ang sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas. Kaya pagdating nung last, bakit parang pagdating ng last, yung mga nananatili hanggang last eh. Oh, amen? Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos na natili ka. Amen? Hallelujah. Hindi po alam ng marami na ito ho ay isang prophetic gesture. Na kung dito sa lupa, nananatili tayo hanggang wakas, ay ito ho ay pinapakita natin sa spiritual. Amen? Meron pong implikasyon po ito. Kaya napakalaga nung tayo nananatili hanggang katapusan. Yan. Mahalaga po yan. Pero ang aking nais na i-share sa inyo, it's about knowing the truth. Alamin mo ang katotohanan. Amen? Know the truth. Yan. Alamin mo. Dahil ang pag-alam, ito ay responsibilidad natin. Hello? Binigyan ka ng Panginoon ng tanging kaisipan na mas mataas kaysa sa lahat ng nilikha. Kaya responsibilidad nating alamin ang katotohanan o malaman ang katotohanan. Amen ba? Buksan natin ating Bible dito sa Proverbs. Magsisimula po ako rito sa Proverbs 30 at verse 28, 24 hanggang 28. Ito, sisimulan ko po ito doon sa apat na nilalang, maliliit na nilalang ng ating Panginoon. Amen. Proverbs 30 verse 24 hanggang 28. Ayan, diyan ko po sisimulan mga kapatid at basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 24, ang daigdig ay may apat na maliliit na hayop, ngunit pambihirang kaisipan. Ibig sabihin ng pambihirang kaisipan, matalino. Amen? Okay, 25. Ito po yung una. Ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Amen? Ibig sabihin, alam nila pagka sa tag-araw, pagkakataon yon upang sila'y mag-impok ng pagkain. Bakit? Kasi pag tag-ulan, hindi sila makakalabas. Malulunod sila. Hindi sila marunong lumangoy. Amen? Kaya, binigyan sila ng talino para mag-impok ng kayamanan, ng pagkain. Pangalawa, ito yung pangalawa, ang mga kuneho. Amen? Mahihina rin sila, subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ayan. Imagine yung kanilang tirahan, mga kapatid, ay napakatatag. Samantalang mahihinang uri ng nilikha ang mga ito. Pero kaya nilang gumawa ng tahanan sa bato. Amen ba? Pangatlo, ang sabi rito, yung pangatlo, mga kapatid, ang mga balang. Alam niyo yung balang? Ito po yung mga grasshopper. Amen? Ito po yung mga grasshopper. Oh, kaya tinawag silang grasshopper kasi talon sila ng talon. Yan yung mga balang. Okay? Ang sabi rito, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Amen? Wala silang leader. Pero pagka sila'y kumilos, sabay-sabay.
Kaya nilang takpan ang araw, mga kapatid, pagka siya'y kumilos. At pagka siya'y dumapo, automatic yan. Dadapo rin silang lahat. Pero wala silang leader. Imagine, mayroon silang pagkakaisa. Hello? Praise the Lord. Hallelujah. At 28, ang sabi rito, ang pang-apat ay ang mga butiki. Maaring hawakan ng iyong palad dahil sa kaliitan. Subalit, nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Kaya tingnan niyo mga butiki, mga kapatid, nakatira sa mga malalaking gusali, sa mga simbahan, sa mga palasyo, maging sa ating mga tahanan, may mga butiki. Dito nga po, may mga butiki rin eh. Amen? Mga malilit lang yan, pero saan sila nakatira? Sa mga malalaking tahanan. Ibig sabihin, sila ay mga nilikha ng Diyos, ang liliit ng kanilang mga utak. Gaano kalaki ang utak ng langgam? Gaano? Sukatin mo nga. Ang liit ng utak ng langgam. Ang liit ng utak ng kuneho. Ang liit ng utak ng grasshopper. At lalong maliit ang utak din, mga kapatid, ng butiki. Amen? Ikumpara natin ito sa tao. Gaano kalaki ang utak ng tao? Hello? Ang utak ng tao, mga kapatid, tignan ninyo ang palad ninyo, ganyang kalaki. Dalawa pa. Oh. Kasi dalawang bahagi po ang utak eh. Amen? Dalawang bahagi po yan. Nahati sa gitna. Tignan nyo palad nyo. Malaki po yan. Ang sarap po niyan pagka po isinisig nyo. Isinama sa sisig. Malaki. Amen. Pero tingnan po ninyo, mga kapatid, ang pagkakaiba nitong mga malilit na hayop na ito, alam nila ang layunin nila sa mundong ito. Alam nila ang purpose nila. Doon sila linikha eh. Amen? Kaya doon sila magaling. Oh. Andyan pa ba kayo? Kaya doon sila magaling. Eh ang tao, tayo, alam ba natin kung saan tayo nilikha ni Lord? Alam ba natin ang layunin ng pagkakalikha sa atin? Oh. Karamihan sa mga tao ngayon, hindi alam ang kanilang layunin, ang kanilang purpose. Hindi alam. Mabuti pa itong mga maliliit ang utak eh. Amen. Alam nila layunin nila. Pero ang tao na ang laki ng utak, binigyan tayo ng Diyos ng natatanging katalinuhan na higit kanino mang nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na may mataas na uri dahil nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Amen. At binigyan niya tayo, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng bahagi niya. Inilagay niya sa atin yung bahagi ng Diyos na yon. Sabihin mo sa katabi mo, may bahagi ang Diyos sa buhay mo. Ano yung inilagay ng Diyos na yon na bahagi sa buhay natin? Ano yung inilagay ng Diyos? Maraming inilagay ng Diyos sa atin. Pero ano yung particular na bahagi sa ating pagkatao na inilagay ng Diyos para mabuo ang ating pagkatao? Ano?
Walang nagtatanong kaya hindi ko sasagutin. Sabay-sabay. Hindi. Okay, 1, 2, 3. Sabihin nyo, ano? Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. Yan, knock. Okay. Ibig sabihin, yung inilagay ng Diyos sa ating pagkatao na bahagi ng Diyos, amen? Hallelujah. Ay yung kanyang espiritu. Kaya ang pagkatao ng isang tao, amen? 2 Thessalonians ba yun? 2 Thessalonians 5:23. Ang sabi po doon, amen? Naway banalin kayo ng Panginoon sa inyong katawan, kaluluwa, at espiritu. Andyan pa ba kayo? So ano inilagay ng Diyos sa tao na bahagi ng Diyos na inilagay niya sa tao para makumpleto ka? Yung kanyang spirit. Amen? Andyan ba kayo? Ano ang trabaho ng spirit? Alam niyo ba ang trabaho ng spirit? Kumukonekta sa Diyos. Yan ang tanging kumukonekta sa Diyos. Yung ating espiritu. Amen. Nung magkasala si Eva, amen, ang namatay sa atin, hindi katawan, hindi kaluluwa. Ang namatay ay yung kumukonekta sa Diyos. Yung spirit, yun ang namatay. Mga kapatid, yun yung naputol. Kaya nawala ang relasyon natin sa Diyos. Yun po ang dahilan. Bakit nalayo ang tao sa Diyos? Tama? Hallelujah. Bakit ang tao ay nalayo sa ating Panginoon? Yun po ang dahilan. Kaya ang sabi ng Bible, ng Isaiah, tayo ay parang tupang ligaw. Bakit? Nalayo tayo. Amen? Bakit ligaw? Hindi natin alam ang papuntang pauwi. Ligaw. Hello? Tanungin mo nga katabi mo, naligaw ka ba dito? O taga dito ka? Yan. Oh. Amen? Kaya po may ligaw eh. Hindi alam ang papuntang pauwi. Kaya ang sabi ng Bible, mula noong magkasala si Eva at si Adan, ang tao ay naging restless wanderer. Walang kapahingahan ng paghahanap. Amen? Laging may hinahanap, laging may hinahanap, laging may hinahanap. Hello? Mayaman na, gusto pang magpayaman, hindi makontento, may kulang silang hinahanap. Ano ang hinahanap nilang yun? Ano yung kulang sa kanila? Hallelujah. Ang kulang sa tao ay yung relasyon niya sa Diyos. Kailangan manumbalik yung espiritual niyang relasyon sa Diyos. Yan ang kulang. Dahil hanggat hindi natin nasusumpungan
ang Diyos, walang kasiyahan ng ating kaluluwa. Lagi tayong may hinahanap na kulang. Amen? Andyan pa ba kayo? Ngayon, sinasabi mo, nasa Panginoon ka na, pero bakit parang may kulang pa rin? Ibig sabihin, hindi mo pa talagang naisusuko ang buhay mo sa Diyos. May hinahanap ka pang iba. Samantalang ang kulang ay yung spiritual. Yung namatay, yung nawala. Amen? Kailangan maibalik po yun para maibalik yung relasyon natin sa Diyos. Naunawaan nyo? Para maibalik yung ating ugnayan sa Panginoon. Mga kapatid. Hello? Ngayon, paano maibabalik yung ugnayan natin sa Diyos? Kailangan gamitin mo ang iyong utak, ang iyong kaisipan, para ikaw ay makahanap. At ang paghahanap mong to ay hanapin mo ang katotohanan. Di po ba pag nawawala tayo, anong ginagawa natin? Ano, nag-iisip ka ba? Pag nawawala ka, nag-iisip ka? Nagtatanong. Hello? Nag-iisip ka kung kanino magtatanong. Okay. Nagtatanong tayo kung saan ang papuntang pauwi. Amen? Hello? Pero madalas, ang napagtatanungan natin, hindi rin alam yung daan. Merong iba naman, nagmamarong-marunong. Itinuturo ka sa maling daan. Amen? Hello? Yung iba naman, tinuturo ka sa dating daan. Hello? Walang makapagturo sa tanging daan. Isa lang ang daan. Hello? Si Jesus lang. Tama? Si Jesus lang ang daan. Pauwi. Pauwi. Papunta sa Ama. Hello? Ngayon, tanong, bakit papunta sa Ama, hindi papuntang langit? Bakit? Sa palagay nyo, bakit papuntang Ama? Sabi rito, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Bakit hindi sinabi ni Jesus, walang makakapunta sa langit kundi sa pamagitan ko? Why? Tandaan nyo, marami akong tanong. Bakit? Walang makasagot. Amen? Hello? Walang nagtatanong, kaya hindi ko sasagutin. Oh, 1, 2, 3. Oh. Knock, knock. Hallelujah. Tandaan po ninyo, bakit sinabing Ama? Hindi sinabing langit. Kasi hindi ka makakapasok sa langit. Hello? Kung hindi mo kilalang Ama. Ibig sabihin, ang tanging susi para makapasok ka sa langit ay maibalik ang relasyon mo sa Ama. Makabalik ka sa Ama. Hello? Bakit? Sino bang nagmamayari ng langit? Ang Ama. Amen? Paano ka makakapunta ng langit kung walang approval ng Ama? Paano ka magkakaroon ng passes o kaya gate pass kung walang approval ng Ama? Kaya dapat, kung gusto mong makarating sa langit, dumaan ka
sa Ama. Amen? Dahil pagka-aprobado ng Ama, lahat ng authority, lahat ng rights, ibibigay lahat sa iyo. Kasama na ang kalangitan. Amen? Lahat, pati yung pagiging anak, ibibigay din sa iyo. Kasama ang kalangitan. Amen ba? Kaya ganun kahalaga yung may balik tayo sa Ama. Ang tinutukoy po doong may balik sa Ama, yung relasyon. Tama? Kaya nga po, mga kapatid, ang born again ay hindi isang reliyon, kundi isang relasyon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Relasyon. Yun po ang mahalaga, yung relasyon. Amen? Hallelujah. Praise God. Pagka may relasyon ka sa Panginoon, mga kapatid, ito yung magpapalaya sa iyo. Sabi ng Bible, John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? Hindi ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tandaan po ninyo yan. Ang pag-alam sa katotohanan, amen, ang magpapalaya sa iyo. Maraming nakakakilala kay Jesus. Hello? Nagpasko. Alam nila si Jesus dumating dito sa lupa, nagkatawang tao, isinilang sa sabsaban. Amen. Pagkatapos, darating ang Marso o Abril. Ano ang okasyon? Meron tayong Semana Santa. Si Jesus naman ay pinako sa krus. Amen. Namatay. Tumulo ang kanyang dugo. Maraming tao alam yan. At iyan ang katotohanan. Naunawaan nyo? Totoo ba yan? Pero bakit hindi pa rin sila nakakalaya? Naunawaan nyo? Bakit hindi pa rin sila nakakawala sa tradisyon? Bakit? Hindi talaga nila kilala ang katotohanan. Amen? Nabalitaan lang nila. Sinabi lang sa kanila, pero wala silang personal na relasyon. Kaya hindi nababago ang buhay. Mababago lang ang buhay ng isang tao pag nagkaroon siya ng personal encounter sa Diyos. Doon lang siya magkakaroon ng pagbabago. Lahat ng ginagawa niya ay patungkol sa reliyon, religiosity. Ang tawag po dyan ng Bible, dead works. Amen? Kahit nandito po kayo sa simbahang ito. Kung religious po kayo, dead works po yan. Ang tinatanggap lang ng Diyos ay yung ginagawa nating may relasyon sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit active ka pa sa church. Mga kapatid, kung ikaw ay religious lang, tandaan ninyo, ang mga Pariseo, religious yan.
Ang mga eskriba, religious yan. Ano ba ang mga eskriba? Ang mga eskriba, mga kapatid, sila ay estudyante ng salita ng Diyos. Kaya scribe. Binabasa nila yan mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Amen? Ganon din ang mga pariseo. Sila ay talagang mataintim na sumusunod sa kautusan. Amen? Pero tingnan po ninyo, sinong nagpapako kay Kristo sa krus? Mga pariseo, mga religious leader. Sila po ang nagpapako kay Jesus sa krus. Mas ninais pa nila na si Barabas ay makalaya at si Jesus ang hatulan ng kamatayan. Yun ang nais nila. Bakit? Galit sila kay Jesus. Bakit? In-expose ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kaya mula noon, gumagawa sila ng paraan kung paano nila mapapatay si Jesus. Yun ang dahilan. Dahil sa galit. Amen? Hallelujah. Dapat sana sila yung magtanggol kay Jesus. Dapat sana sila yung kakampi ni Jesus. Pero hindi. Sila ang kalaban ng krus. Amen? Ang tawag po ng Galatian dyan, enemy of the cross. Sila. Amen? Kaya maraming tao, kahit nagsisimba tayo araw, hanggat wala kang relasyon sa Diyos, hindi mababago ang buhay mo. Mabubuhay ka pa rin sa galit, sa puot, sa sama ng loob, sa pangangalunya, sa kasamaan at sa karumihan. Nabubuhay ka pa rin doon. Kaya walang pagbabago. Sino ang mga nagbago? Yung pong mga nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah. Amen and amen. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hiwalay kay Kristo, walang pagbabago. Magiging religyoso ka lang, pero walang relasyon sa Diyos. Amen? Tandaan po ninyo, tanging ang tinatanggap lang ng Diyos na mga gawa ay yung gawa dahil may relasyon ka sa Diyos. At dahil may relasyon ka sa Diyos, ikaw mismo personal. Amen? Ikaw mismo personal. Nasasabihin mo sa sarili mo, lahat ng aking gagawin ko lahat para sa Diyos. Bakit? May relasyon ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin nung may relasyon ka sa Diyos, nakalaya ka. So, ibig sabihin, John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Doon ka lang makakalaya. Amen? Makakalaya ka sa idolatry, makakalaya ka sa lahat ng kasamaan. Amen? Malaya ka nang magpuri ngayon sa Diyos. Sumamba sa Diyos. Gawin ang kanyang kalooban. Malaya ka na. Sabihin sa katabi mo, you are free. Oh, sabihin po ninyo, you are free. Hallelujah. Amen. Malaya ka na. Hello? Huwag ka nang magpaalipin pa sa sigarilyo. Naikausap ba ako? Huwag ka nang magpaalipin pa sa alak.
Huwag ka nang magpaalipin sa bisyo ng sugal. Huwag ka nang magpaalipin pa sa pangangalunya. Huwag ka nang magpaalipin sa mga ghost project at pagnanakaw. Hallelujah. Kung hindi sa'yo, huwag mo pakialaman. Amen. Bakit? Pinalaya ka na ng Diyos. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Ito sabi ng Panginoon, 1 Timothy chapter 2, 3 and 4. 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 4. Ito sabi ng Bible. Sa NLT. Hallelujah. Sa Tagalog, ang sabi rito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4. Okay? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. At ano kasunod? At makaalam ng katotohanang ito. Yan ang nais ng Lord. Hindi lang gusto ng Lord, maligtas ka. Kundi malaman mo yung katotohanan para makalaya ka sa kasalanan. Amen. Ligtas ka na. Ito, ang daming taong tumanggap kay Lord. Ligtas na. Tama. Pero hindi pa rin nakakalaya sa kasalanan. Bakit? Hindi pa nila nalalaman yung katotohanan. Amen? Kaya nga doon sa 1 John 1:9, dalawang bagay doon sinasabi ng Bible eh. 1 John 1:9. If you confess your sin, amen? Ano sabi ng Lord? God is just and faithful. Ang sabi dito, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Amen. Iba yung pinatawad ka, iba yung nilinis ka. Hello? Ulitin ko, mga kapatid. Iba yung pinatawad ka, iba yung nilinis ka. Amen? Pagka ikaw ay pinatawad, sasabihin sa iyo, oh, pinapatawad na kita. Amen? Amen? Praise the Lord. Pero yung nilinis ka, ibang usapan po yun. Bakit? Kung gusto mong luminis, talikuran mo yung kasalanan. Pero pinatawad ka na, hindi mo pa rin tinatalikuran yung kasalanan, nalinis ka ba? Kailanman hindi mo matatanggap yung paglilinis ng Diyos. Gusto mo matanggap yung paglilinis? Talikuran mo yung kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Amen? Pagtalikod sa kasalanan. Naunawaan nyo? Oh. Si Tate Rolando, wala akong itinuro sa kanya na idolatry. Hello? Hindi ko siya tinuruan ng idolatry. Hindi ko sinabi sa kanya, Tay, huwag na po kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasalanan po yan. Wala po akong ganong itinuro sa kanya. Amen. Paano niya nalaman na bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Samantalang Katoliko, sarado, dekandado, double lock, may padlock.
Ang dami pa niyang lock. Amen? Paano niya nalaman na bawal sumamba sa Diyos-Diyosan? Mula nang nagbasa siya ng Bible. Inalam niya ang katotohanan. Hello? Ang katotohanan ng nagpalaya sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Pinalaya siya ni Lord. Hello? Naalala ko yung isang pastor na kasama namin, nag-meeting kami doon sa Angono. Sabi niya, nag-preach ako nag-preach ako patungkol sa idolatry. Tinuro niya patungkol sa idolatry. Amen? Pambira, sabi niya, pagkatapos ko magturo ng idolatry, sumasamba na naman sila sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi pa rin sila nakalaya. Kahit itinuro na sa kanila, hindi pa rin nila natutunan yung idolatry. Bakit? Hindi nila in-apply. Hello? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, alamin mo ang katotohanan. Ikaw mismo, personal mong alamin. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 4. Ang sabi po dito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Verse 4. Na ang ibig niyang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Hello? Kaya hindi lang basta ito itinuturo. Dapat tayo mismo, bukas ang puso, inaalam natin mismo sa ating sarili. Amen? Nung ako po'y bago ako manampalataya sa Panginoon, chain smoker ako. Naninigarilyo po ako. Yung aking ngipin sa loob, kulay itim po lahat yan. Dahil sa nicotine. Yung daliri ko po dito sa kamay, kulay itim po yan dahil sa nicotine. Bakit? Kasi pag nanigarilyo ako, isang palito lang ng posporo ang aking pansisindi, maghapon na po yun. Bakit? Ibig sabihin, walang tigil. Pag naubos din ng isa, ang ipansisindi ko yung upos. Kaya tuloy-tuloy po yan. Amen. At yung pag-inom ng alak, mga kapatid, naging alcoholic po ako. Pagka hindi ako nakakainom, aburido ako. Umantong ako sa ganun. Ganun pala ang mga alcoholic. Pagka hindi sila nakakainom, hindi sila mapanatag. Aburido sila. Amen? Yung kamay ko, mga kapatid, nanginginig. Pagka hindi ko nakakainom, nanginginig. Hello? Biruin mong paano kayo tayo maa-addict sa alak. 3 araw, 3 gabi, inuman. Sino sa inyo nakaranas na nakikipag-inuman 3 araw, 3 gabi? Tuloy-tuloy po yun. Walang tigil. Walang tulugan. Siyempre, may kasamang drugs po yun. Sinusundutan pa yan ng drugs. Hallelujah. Kaya dumating sa punto na ako po'y naging alcoholic. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, walang nagbawal sa akin, natanggalin ko yan. Wala. Walang nagsabi sa akin, huwag ka nang iinom, masama yan. Wala. Hinahanap ko nga may magsabi sa akin ganun eh. Pero wala. Walang nagsabi sa akin, ako, lakas mo manigarilyo, huwag ka nang manigarilyo, masama sa katawan yan. Wala. Amen?
nung ako'y na-born again, ako mismo ang nakatuklas. Ayaw pala ng Diyos yung ginagawa ko. Hindi pala nakalulugod sa Panginoon. Amen? Lalo na yung pambababae. Bagamat binata pa po ako noon, hindi pa po ako napipikot noon. Ay, hindi pa ako nakakapag-asawa noon. Binata pa po ako noon eh. Linggo-linggo, nasa nightclub po kami. Alam niyo yung nightclub? Yung mga may floor show, nagsasayaw ng hubad. Ang mga nagsisilbi sa'yo, walang damit. Binibigyan ka ng beer, hinahatiran ka ng pulutan, walang damit. Ewan ko, nakapasok na kayo sa ganyan. Pero, nandun kami sa Maynila, naku, grabe. Linggo-linggo, doon ko inuubos ang sweldo ko. Mga kapatid, pero nung na-born again ako, amen? Hallelujah. Walang nagbawal. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa akin ng conviction. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos. At sabi ko, kung gagawin ko ito, hindi nakakalugod sa Diyos, edi parang niloloko ko lang ang sarili ko. Amen? Kaya mula noon, mga kapatid, tinigil ko. Hanggang ngayon. Nung namatay ang kuya ko, yung kapatid ko, bago siya namatay, binigyan niya ako ng alak. Pundador. Ang nakalagay sa pundador, 2 litro. May tenga. Nakalagay, double light. Eh di sabi ko, di 2 liwanag nito. Hanggang ngayon, nasa bahay pa. Kung gusto niyo, ibibigay ko sa inyo. Nasa bahay pa, yan, nandun sa kwarto ni Faith. Walang bawas. Sinubukan kong buksan, tinikman ko, alam niyo kapatid, hindi na matanggap ng sistema ko. Isinuka ko. Bakit? Di na ako umiinom eh. Sinubukan ko lang. Sabi ko, mukhang masarap. Kasi noong umiinom kami, ang panlasa namin, sarap na sarap kami sa alak. Amen? Parang tumutulo laway mo. Hallelujah. Lalo na pagka ang alak na inumin mo, yung Chivas Regal, o kaya yung white at saka black label. Hello? Amen. Hallelujah. Parang yung laway mo, nanlalaway ka. Pero sinubukan kong uminom. Mga kapatid, kumuha ko isang shot lang. Hindi matanggap ng sistema ko. Iniluwa ko. Ang sama pala ng lasa ng alak. Pagka pala hindi ka na umiinom, ang sama na ng lasa. Amen? Ilang years na eh. Oh. Kailan ako na-born again? 1985. Bilangin nyo, ilang years na? 41 years na. Ibig sabihin, 41 years na po akong nagsiserve sa Lord. Amen? Ngayon, kung ayaw pa rin kayong maniwala sa akin, maniwala kayo kay Tetelestai. Sa kanya lang kayo maniwala. Tetelestai. Mas naniniwala pa kayo kay Tetelestai kaysa sa akin. Di ba? Hallelujah. Kaya, tandaan po ninyo ito, mga kapatid. 41 years ng paglilingkod sa Panginoon. Kaming dalawa ng misis ko. Ikinasal po kami ng misis ko 1990. 90. Ha? Oh, nakalimutan na rin niya. Oh. Matanda na po kasi siya. Kaya nakalimutan niya.
Amen. Hello? Praise the Lord. Pero, nag-pray ba tayo? Nag-opening prayer ba tayo? Nag-pray. Nag-pray ba tayo kanina? Ha? Hindi, no? Diretso tayo, no? Ang bira. Ito yung flow ng Holy Spirit, eh. Di ba? Excited kasi tayo. Nakalimutan nating mag-pray. Ang bira, inuorasan mo na ako, hindi pa man oras. Oo. Okay? Hallelujah. So, tandaan po natin ito, mga kapatid. Alamin mo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa iyo. Bakit? Kasi nakipagrelasyon ka sa Diyos. Ang pag-alam ng katotohanan ay personal na pag-alam. Amen? Hallelujah. Bagamat ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Nakakatulong po ng malaki, nagsishare tayo. Amen. Yung nagsishare ka, nagtuturo ka ng Word of God, pero ang pinaka-epektibo po doon, ikaw mismo, alamin mo. Amen. Ikaw mismo. Although yung faith nanggagaling sa pakikinig, pero kailangan mong suportahan na ikaw mismo ang umalam para makalaya ka. Kung hindi mo inaalam ang katotohanan, walang personal relationship, huwag kayong mag-expect na may pagbabago. Huwag kayong mag-expect na kaya niyong mahalin ang inyong kaaway. Imposibleng mahalin nyo kaaway nyo. Amen. Hello? Umalis nga lang kayo rito, ang tingin nyo sa akin, mortal ng kaaway. Paano nyo mamahalin ang kaaway nyo? Tandaan ninyo, ang pagsunod sa kautusan, pag-ibig. Kung hindi mo kayang mahalin ang kaaway mo, hindi ka anak ng Diyos. Yan po yung basihan. Amen. Ang basihan po niyan, mahal mo ba ang kapatid mo? Hello? Oh, kung mahal mo ang kapatid mo, bakit mo ninanakaw ang kanyang mga miyembro? Andiyan pa ba kayo? Mahal mo ba kapatid mo? Bakit mo binibingwit yung kanyang mga miyembro na nasa palaisdaan na? Hindi po pagmamahal yan. Division yan. Amen? Kaya nga, alam ng mga pastor yung ethics. Alam po nila yan. Kaya nga yung pastor doon, nagpunta rito. Pinuntahan ako. Nag-usap kami. Hindi nila alam, kaibigan ko yung pastor doon. Alam niyo ba? Yung mga kapastoran dito, kilala ko. Kilala ko po yan. Amen. Hello? Tatawagan si Brother Rudy. Bro, pwede ka bang umaten sa amin? Ang bira. May ina-atenan na, dadalhin mo pa doon. Di ba? Gawain ba yan ng isang mabuting anak ng Diyos? Amen? Hindi po gawain yan, mga kapatid. Ang may gawa niyan, demonyo. Hindi alam ng demonyo kung paano kayo pagwatak-watakin. Kung paano kayo paghiwa-hiwalayin. Amen. Sino ba gumagawa ng division? Ang sabi ng Bible, Galatians 5, ito yung gawa ng laman.
Hindi gawa ng Espiritu yan. Amen. Basahin nyo Galatians chapter 5. Makikita nyo yung gawa ng laman at gawa ng Espiritu. Amen? Kinumpara po doon. Pero pagka meron kayong pagkabahabahagi, hindi po sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Amen? Bakit? Ba't ko sinasabi ito? Ito po kasi ang katotohanan. May basyan ka ba, Pastor? Mayroon. Galatians chapter 5. Amen? Tandaan po ninyo, mga kapatid, nagrebelde si Satanas dahil sinunod niya ang kanyang sariling hilig, sariling nais, yung sariling nasa. Sinunod ni Satanas yun. Nang pangalan niya noon ay Lucifer. Naging Satanas siya kasi nagrebelde sa Diyos. Amen. Hindi sila pinatawad ng Panginoon. Yung mga nagrebelde nung panahon ni Moses, ang dami. Tama. Kaya lahat sila hindi nakapasok sa promised land. Si Miriam na kapatid ni Moses, nakapasok ba? Hindi. Nagrebelde siya kay Moses. Bakit? Sabi niya, ikaw lang ba kinakausap ng Diyos? Basta sabihin niya yun. Di ba? Kaya, on the spot, nagkaroon siya ng ketong. Ang problema, pati si Moses, nahawa na rin. Kaya hindi rin siya nakasama sa promised land. Nahawa eh. Kaya alam niyo ang pagre-rebelde, mga kapatid, contagious yan. Kapampangan kasi ako eh, kaya pag sinabi kong nakakahawa, hindi mo alam kung nakakahawa o nakakaawa. Ano? Nakakaawa. Ibig sabihin na nakakaawa, yung contagious. Yung nakakapagsalin. Parang virus. Parang virus yan. Amen? Hallelujah. Ganyan po yan. Kaya tandaan ninyo, kapatid, tingnan ninyo, pagka may mga nagre-rebelde at may mga hinihikayat, maraming nahihikayat. Normal po yan. Bakit? Maging si Lucifer, maraming nahikayat. 1/3 ng angel na naakay niya. Di ba? Hello? 1/3. Ano nyo? Kaya delikado yan. Pero makita ninyo, sa lahat ng mga nagrebelde, walang pinatawad ang Diyos. Bakit? Seryosong gawain. Amen ba? Si Saul, sa palagay nyo, si Saul ligtas. Nireject nga siya ni Lord sa pagiging hari. Bakit? Hindi siya marunong sumunod. At dahil umalis na ang Espiritu ng Diyos sa kanya, ibig sabihin, wala na rin siyang anointing. Paano magkakaroon ng anointing yun? Wala na nga Spirit ni Lord eh. Hindi na niya makausap si Lord. Hindi na niya makausap si Samuel. Anong ginawa niya? Sumangguni siya sa mga medium para makausap niya si Samuel. Naunawaan niyo? Hallelujah. Ganon, mga kapatid, pagka isang tayo rebelde, nabubulag na siya sa mga bagay na espiritual. Hindi na niya makita. Tignan niyo, yung espiritu ni Balaam. Si Balaam. Kilala niyo si Balaam? Yes. Yung kapitbahay niyo yan. Isa siyang propeta, dapat nakikita niya, mga kapatid, yung mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Pero dahil nilamon siya ng kanyang pagnanasa,
Pagnanasa. Ano yung pagnanasa niya? Pinangakuan kasi siya ni Balak na may masamang balak sa Israel. Ang sabi niya, kalahati ng aking kaharian ibibigay ko sa iyo. Aba, naging $1 ang mata ni Balaam. Di ba? Naging hugis dollar. Aba, ang nangyari, nabulag siya. Amen. Hindi niya nakita na may anghel sa kalandaraanan na pag sila'y nagtuloy, papatayin sila ng anghel. Kasi nga ayaw ng Lord, pumunta siya kay Balak. Amen. Kaya pinipigilan siya ng Diyos. May anghel. Palo siya ng palo sa kanyang donkey. Tigas ng ulo mo, tara na, tara na. Ayaw umalis ng donkey. Nainis yung donkey. Nagsalita. Bakit palo ka ng palo sa akin? Sabi niya, bakit pinapalo mo ko? Ano bang ginawa ko masama? Sabi ng donkey. Nasa Bible po yan. Yung hindi nagdi-devotion, hindi nalalam yan. Hindi. Nasa Revelation. Hallelujah. Amen? Sabi niya, mabuti pa yung donkey. Nakita niya yung anghel. Pero siya na isang propeta, hindi niya makita. Bakit? Nabulag siya. Tandaan po niyo, kapatid, ito ang sumisira sa isang tao. Yung kanyang pagnanasa. Hello? Kaya yung pagnanasa natin, ibigay natin kay Lord. At lahat ng nais natin, ibibigay ng Panginoon. Kung sa Kanya natin ilagak ang ating pagnanasa. Amen ba? Ibigay mo sa Lord yung nais mo, yung pagnanasa mo. Mga kapatid. Amen ba? Kaya ano ba ang nagiging instrumento natin para mapalapit tayo sa Diyos? Mag-devotion kayo. Magbasa kayo ng Bible. Amen. I-send nyo sa akin para ma-monitor ko kayo. Ano man ang ginagamit yung pamamaraan, i-send nyo sa akin ang inyong devotion para ma-monitor ko kayo. Amen? Kung walang nagmo-monitor sa inyo, hindi kayo madidisiplina. Pag tinatamad kayo, hindi ka magdi-devotion. Bakit? Wala namang sumisitay. Di ba, Jane? Ilang buwan ka nang di nagdi-devotion? 3 months? Ilan? Oh. Amen? Alam niyo, kapatid, pagka may magulang ka, may sisita sa iyo eh. Di ba ang sarap nun? Hahanap-hanapin mo yan pagka wala ka ng magulang. Uuwi ka ng madaling araw, walang sisita sa iyo. Andiyan pa ba kayo? Ang sarap kaya nung may sumisita sa iyo. Yun po yung trabaho po namin. Para kaming magulang na minomonitor kayo. Amen? Oh. Hallelujah. Hindi ko alam kung naintindihan po niyo ito. Naintindihan niyo po ba? Kaya mahalaga po yung tayo ay nagdi-devotion. Bakit? Yan po yung isang epektibong paraan upang mabago ka, upang mapalapit ka lalo sa Diyos. Ngayon, yung mga ayaw sa devotion, bayaan nyo sila. Amen? Amen? Sabi ng Panginoon, sa Hebrew chapter 12, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak. Hello? Amen.
ang pagdidevotion, bahagi ng ating disiplina. Bagaman sa simula mahirap, pero pag nasanay ka, ma-enjoy po ninyo ang inyong pagdidevotion. Amen ba? Hallelujah. So, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin muna sa Proverbs 23:23. Okay? I-recite po natin ito. Proverbs 23:23. Okay, basahin po natin. Ready, begin. Ang sabi rito, huwag mong pababayaang mawala. Amen? Bakit? Sa English po, ang sabi rito, it is get the truth and never sell it. Huwag mong ibebenta. Ibig sabihin, huwag mong ipagpapalit. Amen? Bakit? Ang pagbebenta kasi palitan yan eh. Trade. Trade yan eh. Yan po ang pagbebenta. So ibig sabihin, pag nalaman mo katotohanan, huwag mong ipagpapalit yan. Kahit ano ang ipalit dyan, huwag mo siyang ipagpapalit. Hello? Also, get wisdom, discipline, and good judgment. Yan. Kaya, tandaan natin, kapatid, pag yung katotohanan, alam na natin, ito magpapalaya sa atin. Amen? Bakit? Dahil meron na tayong personal na relasyon sa Panginoon. Hawakan po natin ating mga Bible. And let us pray. Abba, Father, thank you po sa mga katuruan na ibinigay mo po sa amin sa araw na ito. Dalayin ko po na hindi lamang basta maunawaan, maintindihan, at magkaroon ng wisdom, kundi ito'y aming may apply, may pamuhay, magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, at lalo't higit, Ama, magpalago ito sa aming relasyon sa iyo. Dahil ito ang iyong pinaka-nanais. Ito ang iyong pinaka-ibig mangyari sa amin. Ang kami, Ama, ay maging alagad mo na sumusunod sa iyong kalooban. Bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord, at patuloy na maranasan namin ang masaganang biyat, pagpapala, at ang patuloy na basbas at bendisyon mo'y sumaaming lahat ngayon at magpakailan paman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen.